Hello everyone, hello Libra. This is Full of One and this is your 2024 forecast. So unahin natin ang general forecast. Tapos kukuha tayo ng cards for career and money. Tapos cards for relationship and love. And also kukuha tayo ng 7 advice cards. Okay? So general forecast, career, money, relationships, advice cards. Okay? Simulan natin. So, may mga nag-request dati na sana daw nag-shuffle ng cards ako. Kasi usually, gusto ko sana pinapakita ko lang na naka-layout na yung cards. Kasi feeling ko lang nakakasave ako ng time for that. Hindi nakakain ng reading ng pag-shuffle ng cards yung buong video. Pero since mas gusto niyo yun, then gagawin natin. Okay, so Libra, simulan na natin. Libra, I see you as somebody who is has done so much. Yung iba sa inyo pwedeng pagod na sa kakatrabaho and gumagawa kayo ng sobrang madaming effort in all aspects. Pwedeng sa work to, or pwedeng sa love lang, or pwedeng, meron kayong pagod factor. And also at the same time, going in 2024, meron kayo ding parang energies na somehow gusto mong balikan, gusto mong gawin, redo things. Pero somehow, hindi mo na siya kasi ma-control. So, something about your past na maybe you hope na sana nagawa mo ng mas maayos. But then, hindi lang siya kaya ngayon. Okay? Or probably, huli na ang lahat para palitan mo ang mga ginawa mo in the past. I see you as somebody na parang it's either sumusunod to somebody. May sinusundang tao, mayroong strikta na tao na parang kailangan sundin mo lang siya, or parang somehow ikaw din to na meron kang rules sa sarili mo na dapat things should be done in a certain way, pero ikaw mismo nahihirapan ka dun sa ganong klaseng patakbo or kaugalian. Okay? In the past, alam mo, it felt like somebody, alam mo yung kunwari meron kayong plano ng mga ibang tao, tapos parang in the end, ikaw na lang yung iniwan ka sa ere, parang ganyan, after mo mag-effort ng ganyan. So, meron ganong pangyayari, no? Na somehow nakaka-apekto pa rin to sa'yo kasi somehow, ginagawa mo pa din yung mga plano, pero hindi na yung naunang plano na lahat kayo or madami kayo. Right now, I see you as a Page of Swords in 2024. Isa kang parang gumagawa ng paraan to conquer or para magawa mo yung mga challenges na nasa harapan mo. Ang pakiramdam dito is para kang hindi ganun kapasanay or parang nadadamihan ka sa kailangan gawin, overwhelming. But then, kinakaya mo. Kinakaya mo kasi meron kang quality na hindi ka talunan. If that makes sense, Libra. Hindi ka talunan eh. Nakakaya mo siya. So, one thing na siguro ang magandang quality dyan, pagka nakakatakot or parang somehow intimidating yung mga hinaharap, tandaan mo lagi na kaya mo. Kasi nakikita kitang kaya mo eh. Okay? In the near future, in 2024, Libra, may mga miscommunication. So, may challenges in communication. May challenges in communication kasi hindi siguro, partly
partly may mga past na parang hindi masyadong naayos, hindi masyadong, so nag-ano siya, parang nakaka-apekto pa rin siya sa 2024 para sa'yo. So maging maingat sa pagsasalita, maging maingat pagka madaming tao, ganyan. Kasi kung anong sinabi mo, pwede talagang mag-iba ang lahat eh. So, maging maingat doon. Huwag masyadong makipag-away. Kung ano yung tamang gawin, dapat gawin. Kasi, kapag hindi mo pwedeng patagalin ang mga issues. Okay? In 2024, nakikita ko kasi madami kang gustong gawin eh. Madami kang gustong gawin, pero ang hirap niyang abutin. At kasabay ang partner din nito, parang ang dami mong gustong gawin pero kasi ang pakiramdam lang talaga ang challenging. Yun yung feeling. The reason why is because siguro meron kang mga ibang taong inaasahan na hindi mo mahinga ng tulong, or hindi mo talaga siya hindi mo ma-expect, or hindi rin nila kaya magbigay ng tulong sa iyo. So, yun yung mga nakikita kong challenges mo dito. Siguro kasi umaasa ka din sa ibang tao eh. Somehow you are hoping na makatulong ang ibang tao. So, ayan. So, ang anong advice sa'yo, Libra? Huwag mong hihintayin. In 2024, Libra, huwag mong hihintayin ang ibang tao or huwag kang maghihintay ng opportunity na dumating sa'yo. Kung kaya mo namang gawin mag-isa, gawin mo. Kung hindi mo alam paano, alamin mo. Kailangan mo talaga siyang gawin mag-isa. Kasi yun lang yung paraan para ikaw ay makapagsimula ng bago, para dumire-diretso ang pag-unlad, para maayos ang mga challenges. Kung may mga taong kailangan mong kausapin, ikaw yung kumausap na. Kausapin mo na sila. Huwag mo na silang hintayin na sila pa yung lalapit, kasi ang makakapagpabago lang ng mga bagay na gusto mong mangyari ay hindi dahil sa darating na lang yung pagkakataon, pero ikaw yung gagawa ng chance. Okay? So, yan, kukuha na tayo ng career and money. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please mag-subscribe, hit the like button, and share. Maliit na bagay lang po ito maliit na bagay lang po itong suporta para sa channel na to, para blessings lang ang umiikot sa atin. Alam nyo po, ang channel na to, sinulan ko po ito talaga para makapaggabay, give people the right direction, and somehow also makapag-inspire siguro somehow na parang mas maging mabuti tayong tao, ganyan. So, most of the readings that I do, talagang maipapakita kung ano yung pinakakailangan yung gawin. Okay? So, career and money. Kung nagtataka kayo kung ano itong music, actually itong music na itong background music ko, pag pinapakinggan nyo siya, aangat yung energies nyo. So, ayun. So, kasi talagang may tulong lahat ng ang channel na ito. Okay, last shuffle po tayo. Okay, when it comes to career and money, pagdating sa career and money, nakikita ko sa inyo na hindi naman kayo yung nag-enjoy kayo, yes. Pero hindi rin kayo yung sobrang magwaldas ng pera, hindi rin kayo yung sobrang abuso sa pagkakagawa ng mga yung party, ganyan. Hindi kayo ganon. So, pero somehow nakikita ko din na since hindi kayo,
pinipili nyo yung mga gusto nyong gawin, may mga tao din na pwedeng posibleng mag-isip ng hindi na ba niya ako gusto, ganyan. May mga ganon, parang hindi naman siya big problem, pero kasi nakikita kong focus mo sa sarili ko. Yun na nga, in the past, when it comes to career, madami kang ginagawa, ang dami mong ginagawa. May mga tao din na parang magsasabi sa'yo na gawin natin to, gawin natin yan. Mas nagiging open ka din sa mga bagay-bagay. Kumbaga, pagdating sa pera mo, pagdating din sa mga ino-offer sa'yo sa trabaho, ganyan, mas nagiging welcoming ka. So, pwede ding makapagpabagal yon sa gusto mong mangyari. So, ang advice sa'yo, kasi ito, mas nagiging open ka na sa pagtanggap ng mga nangyayari eh. So, depende rin ito kasi siguro mas nagiging open-minded ka, mas nagiging considerate, ganyan. So, kayo, ang advice sa inyo, Libra, in 2024, pagdating sa career and money, is dapat alam ninyo kung ano yung goal ninyo. Then maging firm kayo, maging talagang napaka-strict ninyo kung paano nyo gagawin at masusundan yun. Kasi sa dami ng pwedeng pagkaabalahan, sa dami ng pwedeng pagkawaldasan, pagka pwedeng lumabas yung pera, kailangan maging mapanuri, mapili, ma-strategy pagdating sa pera. Kasi kung kaya mong gawin, kung magagawa mo yun, alam mo, magle-level up kasi yung happiness mo, yung control mo. Mas magiging maganda yung tingin mo sa sarili and yung confidence mo sa sarili pagdating sa pag-handle ng mga situations or ng career mo, pati sa pera. Okay? So, kuha tayo ng cards for relationships. Hindi lang to basta sa jowa or relationships in general. Okay. Pagdating sa relationships, alam nyo, madami kayong pwedeng makilala, madami kayong pwedeng maging matutunan, and basta ang dami kasing pwedeng dumating, ang dami mong makikilala na magtuturo sa iyo ng mga bagay, may mga kaibigan ka na magsasabi sa iyo na ma-realize mo maybe sa sinasabi nila, sa mga maipapakita nila at sa karanasan, at ikaw mismo ang makakapansin na pagka nakita mo yung parang may mali sa kanila, makikita mo din yung sarili mo. Kasi parang alam mo yung minsan napapansin mo na may mali or may tama sa ginagawa nila, tapos napapansin mo din yun sa sarili mo. Yung tipong, yung parang kami ng ugali yung ganun. So natututo ka when it comes to that. Meron ding mga tao na dadating sa buhay mo na pwedeng maka-trigger, makagalit sa'yo, may inis ka, pero nangyayari yon kasi kailangan mong makita yung mga parts na yon para ma-identify mo, para mas maging mas matuto ka sa mga leksyon. Matutunan mo yung mga nangyayaring yon
para mas maging mabuti kang tao. So nasa sayo na yun kung paano mo pipiliin mo ba na mas maging mabuting tao ka, o pipiliin mong kunwari na lang may mga nambuwisit sa yung tao. Tapos ikaw, nasa sayo yun kung ang choice mo ba ay mabuwisit din at talagang magpaka-war freak or gagawin mo na parang ano ba yung mas magandang gawin? Kausapin ng maayos, makipag deal or alam mo yun, it's either you take the high road or magpaka under the belt ka. Tama ba yun? Below the belt. Parang ganun. So, nasa sayo yun kung paano. So, binibigyan ka ng mga situations na mag-grow ka. Pero nasa sayo pa din yung choice. Hinahanap mo kasi yung sarili mo kung paano mo hinahanap mo sa sarili mo kung sino ka ba talaga. Kumbaga there is this learning something for you learning experience, learning journey, learning na parang through challenges, through finding out yourself. In the near future, alam mo, ma-realize mo na parang may mga bagay na hindi pala masyadong maganda or mayroon palang hindi masyadong ikaw ang habits na ginagawang maganda. Pwedeng may bad habits ka, ang dami ko sinabi. Pwedeng may bad habits ka. Tapos ma-realize mo siya. And nakikita mo nga din yun sa ibang tao. So, continuously natututo ka talaga. So, it doesn't matter kung ito ba ay about your family, co-workers, dates. Hindi siya ganoon Ang pinapakita lang dito sa akin talaga na regardless, natututo ka. Okay? So, anong advice sa'yo? Take every challenges or parang difficulty sa relationships as an opportunity for you to grow. Kasi, sinasabi dito na ang dami mo pang kailangang, kumbaga ang dami mo pang kailangang kainin para matuto. Kumbaga ang dami mo pang room for growth. Pwede din kasi na ang dami mo pang immaturity. Pwede din na masyado ka pang madaming hindi nalalaman about yourself. So this is something na pwede mong i-fast forward. Kasi ang pinasinasabi dito talaga, ang advice is bilisan mo na matuto. So, paano mo gagawin yun? Yung lessons naman dadating lang yan pagka may pagka meron ka ng mga opportunity na situations na alam mo yun. So, any difficulty, see the good and see the what is the best way for you to ano yung pinakamagandang paraan para matuto ka sa mga nangyayari. Okay? Hindi yung puro away-away lang. So, kung kaya mo yun gawin, alam mo, yung mga bagay na before, naging balakid sa'yo, yung mga bagay before na parang feeling mo wala kang magawa, is parang nafe-feel mo tuloy na unti-unti, nagiging maganda yung kumbaga, mas nababawasan ka ng limitation. Nababawasan ka ng limitation dahil natututo ka na and mas nakokontrol mo yung mga sinasabi mo, ginagawa mo, and mas maayos yung nagiging smooth yung pakikitungo mo sa iba't ibang klase ng relationships na meron mo sa buhay mo. So right now, kuha na tayo ng advice cards. Kuha tayo ng advice cards. 7 na advice cards. I accept that good things come easily. I am a super attractor. So, maganda. Actually, parang ang dali-dali nga lang kasi ang ibig sabihin lang talaga nito is be really open to the good things that are coming your way.
Kasi minsan, may mga tao din naman na, alam mo yung nega lang din ang negang iniisip. So, hindi siya maka-attract masyado ng magagandang blessings. So, kuha tayo ng second card. 7 cards po kukunin natin. Okay. Growth. I want to expand my consciousness and my awareness. Yun nga yung sinasabi natin, di ba? Ang dami mong kailangan matutunan pa. Ang dami mong kailangan matutunan pa sa, lalo na sa relationships. Napakadami pa. So be very aware and be very open sa pwede mo pang maging. Kasi minsan iniisip natin, alam na natin ng lahat, pero ang totoo niyan hindi. Okay? Madami pa tayong pwedeng i-improve. Ayan. For 2024, clear your energy field. Pag nag-clear tayo ng energy field, kayo, kung nag-cleansing kayo, or nag-grounding kayo, or naliligo ba kayo ng asin, or nagsasage ba kayo, nag-i-incense ba kayo, part nun is also clearing yung energy through your intentions. Parang, kasi kung nag-cleanse ka na nag-cleanse, tapos paulit-ulit naman yung bad habits ninyo, ganun din yun. So, hindi siya nag-i-improve. So, while cleaning your energy, ang suggestion siguro, ang maganda din na pwedeng gawin ninyo is maging mas maging mapagpili, piliin din ninyo yung magiging intention ninyo. Tanongin niyo yung sarili niyo, ba't niyo ginagawa yung mga bagay-bagay? Ano ba yung intention niyo dun? Kung mabuti ang intention niyo dun, that's good. Kung hindi, then hindi niyo hindi niyo malilinis ang sarili ninyo. Okay. So, 2 cards, so bale 8 cards ang kukunin natin ngayon. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. So, talagang ginagabayan kayo. And hindi lang to because para lang matuto ka, but this is para pagandahin. Ang weird nito, no? Parang pagandahin yung sarili ninyo. Kung ano mang ibig sabihin nun sa inyo. Protection, call back your power, cut the cords, soul retrieval. So marami sa inyo pwede din na parang masyado nang napunta sa isang kaugalian na hindi naman masyadong nakaka-positive. So this is the time for you to call back your power and putulin mo na yung parang pagiging kung yung iba medyo toxic or medyo may mga habits na pwede pang palitan. This is the time. Okay. Striving. Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. So, yun nga natututo ka while things are happening. Natututo ka pag dumarating yung mga pagkakataon para mas maging, para magkaroon ka ng channel para matuto. So, just let things flow. Ayan. Ang gusto ko dito yung mga nasabi natin kanina doon sa mga cards na tungkol sa career and money is na lumalabas din siya dito sa advice cards. Okay. Fairies, environment, playtime, and enchantment. So, yung iba sa inyo, kailangan din mas maging magalang when it comes to nature, sa environment ninyo. Mas maging appreciative din kayo sa nature kasi minsan baka yun din ang kailangan ninyo. Parang to stop and really just reflect and to just enjoy kung anong meron around you. Raise or promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ayan, so ang daming ang pwede pang mangyari sa inyo, guys.
may abundance na parating, pero it's really up to you kung paano mo makukuha yon. Cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnerships, you can accomplish anything. Ayun na nga, walang warlahan. Cooperation lang, makipagtulungan lang, walang anything na parang kumbaga hindi mo lolokohin yung mga iba. Okay? Libra. So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hulawan para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.